Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All of us, we really want peace, kapayapaan ang hinihiling natin. Wala siguro sa atin na hinahangad yung mga war. Hari sa kalipay, hari nga gamay, kataganun ta kamiglo na, tiya sa gugma mo. Hari nga gamanan, hari sa tanan. Hari nga gamay. Mga kapatid, ito po ang napili nating pamagat dito ngayon sa kapistahan ng mahal na Senyor Santo Niño, dahil ang pagbibigyan natin ng pagkakataon na ito ay i-translate natin sa Tagalog, sa wikang Pilipino, ang hari na gamay, Batang Hari o Batang Hari. At again, bago po ang lahat, isang pagbati sa ating mga debuto ng mahal na Santo Niño na Pit Senyor, kay nanay kini, Pit Senyor kay tatay kini, Pit Senyor sa ating bansa kini, Pit Senyor sa ating mundo kini. At mga kapatid, again, nagpapasalamat tayo sa walang sawa ninyong paging bahagi at nagbabahagi sa Music of the Gospel Sunday Reflection, at mabuhay po kayo, Pit Senyor. At again, balik-balikan natin ang ating pamagat ngayon. Ito po ay galing sa inspirasyon ng isang awitin, Gugma Ko. Santo Niño, gugma ko. Hari sa kalipay, hari nga gamay. O Batang Hari, dahil pagminsan kasi, hindi lamang pagminsan, ngunit sa kultura nating patriarchal mentality o patriarchal society natin, ang tinuturing nating mga hari ay mga adult na, mga powerful, mga talagang may pangalan sa society natin, kagaya lamang ng ating mga tumatakbo sa eleksyon na naman, talagang kilalang kilala sa society natin. Pag hindi ka kilala, para bagang wala kang pagkakataon na ihalal, no? Kahit magaling ka, dahil yun nga, ang mentality natin, pag ikaw isang hari, popular ka, mayaman ka, ngunit dito kaiba. Batang Hari, ano po ba ang itong mentality nating Batang Hari? At bago ang lahat mga kapatid, bago ipatuloy natin ang ating guest ngayon, nagpapasalamat tayo dahil hindi tayo binibigo, talagang pag-invite ko sa kanya, ay talagang kusang loob na talagang nagsisay yes ang aming isang seminaryan, first year seminaryan na si Brother Rexon Arnaiz Osorio. At ito po ay napaka-mapalad po tayo dahil matagal-tagal na rin po hindi tayo nakakasama ng mga guest natin. Ngunit minabuti ngayon dahil si Brother Rexon din po ay isang debuto nung nagkaroon siya ng formation, yung kanyang novitiate doon sa Cebu, talagang nagde-devotion din po siya sa ating mahal na Senyor Santo Niño. Magandang araw po sa lahat. So ako po si Brother Rexon at ako po ay isang first year theology. Ngayon po ay masaya ako na inimbita din ako ng aking formator, si Father Lily. Maraming salamat po, Pads. At masaya ako na may bahagi din sa inyo yung mga inspirasyon na patuloy akong nagsiserve sa Panginoon nating Diyos. Ang unang pananalita ay talaga nagbigay na sa atin ng inspirasyon, lalong-lalo na yung pag-aalay mo ng yung bukasyon, no? Diyan sa ating order ng Pieris Fathers, at walang iba, kundi ating pinaglilingkuran din po ay ang mga kabataan natin, no? Parang makikita natin kung paano natin pinahalagahan yung mga bata, no? Tinuturing sila nating mga hari, no? Ngunit bago ang lahat, Brother Rexon, no? Nung nakaraan namang
nakaraang Lunes, no, nagkakaroon ng rally ang ating mga kapatid na mga Iglesia ni Cristo, no. Napakaganda po, Brother Rickson, ang kanilang hinahangad talaga, no. Magkakaroon ng kapayapaan, yung sinasabi ngang peace rally. At ito ay hindi lamang sa ating mga kapatid ng mga Iglesia ni Cristo, sinusuportahan din po ito ng ating ibang makaparian, sinusuportahan din po ito ng ating ibang mga obispo natin at iba pang mga religious sectors nagsusuporta dito. At sa aking personal na opinion din po, pinagdasal ko po ito na talaga yung hinahangad ng ating mga kapatid ng mga Iglesia ni Cristo, ang kapayapaan. Talagang yun naman talaga ang kahilingan nating bawat isa. We, all of us, we really want peace. Kapayapaan ang hinihiling natin. Wala siguro sa atin na hinahangad yung mga war, mga hindi magagandang gawa. So inintindi natin yung mga kapatid nating INC dahil ang hinahangad lang nila is ang kapayapaan. Pero yung may iba din na ang hinahangad dito ay yung personal na intention. Mga personal nila na intention na hindi natin masasabi natin na dahil din sa politika, dinidepensahan nila. Pero hindi din tayo nakikinig doon kasi alam natin na ang hinahangad lang nila dito is yung kapayapaan. So, makikita natin yung kapayapaan nandun kung isa-isa sa atin ay may pakikumbaba sa sarili. Oo. Bago ang lahat, Brother Rickson, alam natin na talagang doon sa ibang mga kapatid natin na sabi nga natin na napakinggan, no, na pinupoliticize itong rallying ito, no, na may mga iba na pinupuntahan ang rallying ito para sa personal interest. Ngunit, ang nais ko lamang bibigyan ng pansin na talagang napakaganda po itong adhikaing ito. Kaya sabi mo na nga na ito ay hangarin ng bawat isa. At ito din po ay naramdaman natin sa ating mga kapatid, yung sinasabi nga na ini-interview ang isa sa ating mga kapatid ng mga Iglesia ni Cristo na naramdaman natin, nakikita natin yung kagutuman ng ating mga kapatid ngayon, no? Nagkikahos, no? Nandyan sa laylayan, no? Mga kapatid natin, no? Mga kapatid natin na hanggang ngayon, instead na umangat sa buhay at lalong naghihirap, ito ay palagi yung nakikita doon sa kanilang mga placard niya. At isa naman talaga din dito, ang dahilan dito yung mga personal na sinasabi natin, mga personal interest, no? At sa paghangad ng kapayapaan, na isang tabi natin muna yung mga bagay na ito at nais nating palalalimin yan ng Brother Rickson sa ating patuloy na pagbabagian dito ngayon sa Music of the Gospel Sunday Reflection dito sa ating sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng ating Panginoong Hesus, ang Batang Senyor Santo Niño. At is bigyan ng pagkakataon, Brother Rickson, yung ating order muna, no? Dahil yun nga ang ating pamagat natin ngayon ay Batang Hari o sa Bisaya, Gamayng Hari, no? At dito naman sa ating order, alam mo, napakaganda po, no? Na nais ating babalik-balikan ang adhikain ng ating founder na si St. Joseph Calasanzong. Nandoon siya sa Roma na may hinahangad siya na maging isang canon lawyer. Ngunit ang ating mahal na founder, ang ating mahal na Patros San Jose de Calasanz, nung nakita niyo na yung mga bata ay na palaboy-laboy lamang. Mga bata na sabi nga niya, kung itong mga batang ito ay wala sa paaralan, maging problema ito sa society natin. At nung nakita niyo mga bata, parabagang sa kanya, ay napakahalaga sa kanila. At yung nasumpungan niya itong mga batang ito, sabi nga na, I have found the definitive way to serve God through these children and youth. And I will never leave it in anything in this world. Hindi ko pagpapalit ito. So, para pa sa kanya, ito'y hari ko. Ito ay buhay na buhay ko itong mga batang ito. No? At hindi naman buhay na buhay itong mga batang ito. Nagbigay ng buhay din po sa ating society natin. Sabi niya kung itong mga batang ito nandiyan sa school, their future will be a happy one. Not just only their future, but the future of our society will be a happy one. Will be in peace, no? Hindi pa nagsisingkin sa akin talaga yung pag-receive ko ng aking vows because I know that I am not worthy. I am not worthy.
but God calls me to follow what St. Joseph Calasanz want also, and what Jesus wants me to be, to serve the children and youth. So, maganda din itong topic na to, Pads, kasi na-receive ko yung acceptance ko, accept as a novice. So, I accept as a novice during the feast of Santo Niño. So sige, okay. And then I am very emotional on that time because I know that in our province also, our patron is Santo Niño also. So I am a devotee. I am a devotee of Senior Santo Niño. I always pray for the courage. Bigyan pa ako ng lakas sa aking bukasyon, sa pagtawag niya sa akin. Sa formation ko, doon ko din nakikita na ito talaga ang binigay sa akin ng Diyos na magbigay ng kasiyahan sa mga bata, magbigay ng mga pangaral sa mga bata, dahil alam ko na sila din yung pag-asa ng ating society. So, maraming mga pari na nagsasabi sa akin na it is good for you. It is good for you that you are here in our order. It is good for you because you have a strength or the courage to mingle with the children, na nabigyan sila na pangaralan sila. So, yan, napakaganda, Brother Rickson, At yun nga, yung nakita mo, yung bukasyon mo sa Piarist Fathers, ina-affirm ng mga kapatiran natin, mga kaparian, na tama na nandito ka dahil yun ay angkop na angkop sa yung minimithi na makapaglingkod sa mga kabataan. At napakahalaga din, balik-balikan natin yung unang pagbibigay nating pagpapahalaga sa tema natin, sa ating pamagat o Batang Hari. Dahil unang-una dito, yes, Batang Hari, pag sabihin kasi natin Batang Hari, balik-balikan natin yung patriarchal mentality nung unang kapanahunan. Yun yung pagpapakain ni Jesus sa 5,000 tao, hindi bilang ang mga kabataan at mga babae, dahil yun nga, wala kayong halaga pa sa society, kulang pa kayo, wala pa kayo sa tamang edad na maging kabahagi ng ating maging buses ng ating society. So, parang nandoon yung rejection. Para sa mga bata, pag kayo ay ni-reject, pag sila ay ni-reject, parang, ito. Instead na sa mura nilang edad, ma-affirm na sila ay kabahagi ng ating simbahan, kabahagi ng ating lipunan. At nandoon na yung courage na, okay pala, kasama pala kami dito, kabahagi pala kami dito, magkakaroon na sila ng yung lakas. At napakahalaga din po yung patriarchal mentality sa ebanghelyo natin. Nung lumapit kay Jesus, yung mga magulang, dala-dala nila yung mga bata, inahadlangan. At bibigyan natin ng pagpapahalaga yung kapayapaan hangad ng ating mga kapatid ng mga Iglesia ni Cristo. Ang tingin din natin dito, paano natin makamit ang tunay na kapayapaan. At bago natin hangarin na makamit ng tunay kapayapaan, ano palang nangyari sa mundo natin? Ano palang nangyari sa bansa natin? Nandoon yung mga kapatid natin na walang laman yung mga sikmura, nandyan sa kahirapan, instead na aangat ang kanilang buhay, lalo pang naghihirap. Nandyan, marami tayong mga kapatid nandyan na sa laylayan, Nandyan sa laylayan. Hindi kaya ito ay dahilan sa mga kapatid po natin na may mga personal interest. Isa lang talaga yung mga hinahangad din nila, Bads, yung sinasabi mong kapayapaan. At sa akin lang din, ang hinahangad din nila dito is yung patas. Maging patas sa lahat ng yung equality. Yung equality po. Yung equality sa lahat ng mayaman ka man, hindi ka man mayaman. So, kasi parang nasasabi din natin pag may posisyon ka sa politika at saka yung pamilya mo is nasa politika, parang sila lang yung sila lang yung binibigyan ng pansin. So, baka ito din yung mga hinahangad nila na bigyan nyo din kami ng pansin. Yung patas, yung equality ng pag-angat ng buhay ng bawat isa. At sa atin kasi, pag election time, at sinasabi ko nga kanina,
pag hindi ka kilala ng society natin, kahit magaling ka, kahit may puso ka sa mga kapatid nating nandyan sa laylayan, mga naghihirap na mga kapatid, ngunit pag hindi ka kilala sa society natin, ang tinitingnan kasi natin society, ito yung hamon sa ating mga kapatid natin na mag-iilik na naman tayo ng mga panibagong mga opisyalis na hindi titingnan lamang natin dahil sila ay famous, dahil sila ay kilalang pamilya, kundi suruin natin ng mabuti kung itong mga kapatid nating ito ba ay may puso ba, may kakayahan ba na i-let go yung kanyang personal na pangsariling interest para sa interest ng ating mga kababayan. At isa na din dito siguro, Brother Rickson, pag sabihin kasi nating mga bata, helpless sila, mga bata, mga vulnerable. At ito mga kapatid din po natin na hinahangad ng ating mga kapatid ng mga Iglesia ni Cristo, hangad ng kapayapaan sa pamagitan ng sama-sama natin, yung pag-intindihan natin sa bawat isa, isang tabi natin yung mga personal interest natin. At napakaganda yung tinitingnan natin dahil kung hindi natin makikita itong mga problemang ito, na hindi kaya ng isang tao na isang tabi yung kanyang personal na interest, wala talaga dito mangyayari. Kahit pa man araw-araw tayong magrarally for peace, ngunit hindi natin kaya na isang tabi yung ating mga personal na mga biases, mga personal nating agenda, instead na yung interest ng ating bayan ang ating uunahin, ang maging sentro sa atin. Pag yun ang maging sentro, yung mga personal nating interest, yung sabi mo kanina na sa rally, pag iba natin mga kapatid, ginagawa itong plataforma para sa kanilang personal na interest. No? Dito, Brother Rickson, kung nakikita pala natin yun, ano pala ang gagawin natin? Bawat isa sa atin, ano pala ang gagawin natin para makamit natin ang totoong kapayapaan? Base yun sa kapistahan ng ating mahal na Senyor Santo Niño. Hari sa kalipay, hari nga gamay, hatagan unta kaming luna, tiya sa gugma mo. Hari nga gamanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal. I-relate natin sa sarili natin, pag ang Diyos ay nagmamahal at ang kanyang pagmamahal ay walang kahintulad, anong tugon natin dito? Yung pagmamahal ba natin ay hanggang pagmamahal lang sa mga sarili natin, sa mga personal na interest natin, o kaya panawagan ito na maghanga din po tayo ng selfish love, no? Unconditional love, no? Para sa ating mga kapatid natin. So ibig sabihin dito, Brother Rickson, yun pa lang, para makamit lamang natin at maisang tabi natin yung ating mga personal interest para sa kapayapaan, ay nandoon yung humility. Yun talaga yung main point ko dito, Dennis, yung pakumbaba sa isa't isa. Dahil doon natin makakamit yung kapayapaan sa isa't isa. Dahil kung walang pakukumbaba at saka lahat kayo ay very strong na naisulong yung pansarili nyong interest, so wala talaga. At saka yung topic natin dito is hari na bata. So pag sinabi nating hari na bata, pinipraise natin siya. Sa kanya nating idaing lahat, ibigay natin lahat ng mga sa unang pagsasalita pa ni Father Lily na ibigay natin yung intercession at alam natin na sa mga panalangin natin may mga kasagutan doon. Hindi niya man masusolba ngayon, pero darating din yung panahon na ibibigay niya yan sa inyo. Napakaganda yun, Brother Rickson, yung panalangin, no? Sa isang awitin, ng Bisayang awitin para handog kay Senyor Santo Niño, na yung mga kapatid natin umaawit na Pit Senyor, tinatawag natin yung pit nga ay isang word, short word natin sa sangpit, no? Sangpit, to call, no? To call. At sabi natin kay nanay kini, kay tatay kini, siguro
marilit natin yan sa ating topic ngayon sa paghangad ng kapayapaan. Sa ating mga panalangin, sinisigaw din natin, Senyor Santo Niño, Pit Senyor sa bayan namin ito. Pit Senyor sa mga kapatid namin itong naghihirap. Pit Senyor sa mga kapatid namin itong nandyan sa laylayan. Pit Senyor sa mga kapatid natin itong unang apektado sa mga pangyayari na hindi maganda sa ating mundo ngayon. No? Makamit lamang natin ang tunay ng kapayapaan sa paging isang bata. Paging isang bata, nandoon yung paging vulnerable. No? Nandoon yung sinasabi natin, sinasabi mo rin na yung paging natural ng isang bata. Yung the pureness of the heart of the person. Na the pureness of the heart of the person, pag sinasabi nating haring bata, ilagay natin yung imahe ng isang haring bata sa ating mga puso. Kung malagay natin yun sa ating mga puso, yung haring bata, nandoon yung paging pure of heart natin. Naging sintro natin at nandoon yung pakumbabaan. Dahil kahit naman anong dialogo natin, kahit naman anong pakikinig natin sa bawat isa sa pagdano, pero pag wala yung pakumbabaan, kasi pag minsan kasi akala natin, pag tayo nagpakumbaba, may nawawala sa atin. Akala natin na pag tayo nagpakumbaba, inaapakan ang ating dignidad, ang ating karapatan. Hindi po, dahil yun nga, ang ating Panginoon Kristo, yun nga ang kanyang pag-aalay ng kanyang buhay hanggang sa taas ng krus, isang pakumbabaan. Ang Diyos ay nagpakumbaba sa atin para sa ating kaligtasan. Kaligtasan. So sa ating pagkumbabaan pala, sa ating pakumbabaan na yung dialogo, nakikinig tayo, sinasantabi natin ang ating mga personal na interest, ito ay tunay na pamamaraan tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Kung ang ating Jesucristo sa kanyang pakumbabaan, nagdulot ito ng kaligtasan sa ating lahat, ganoon din po pala. Sa tunay na pakumbabaan ng pala, kagaya ng ating Ebanghelyo ngayon, kung hindi kayo maging isang katulad ng isang batang ito, ng mga batang ito, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. O kasi isa din dito, Pads, is yung tinatawag na, pag sinabi nating bata, very innocent. Very innocent. So, kailangan talaga nila ng attention ng parents nila. They always ask their parents. So, they always ask their parents to guide them. They always ask their parents how to do everything. So, napakaganda na yun nga sabi nila ng Panginoong Jesus na let the children come to me. So, inaanyayaan natin yung mga bata. Hindi lang yung mga matatanda, yung mga youth na talaga. At doon sa kanila nagsisimula. Napakagandang image to Brother Rickson. Yung mga kabataan, sabi nga, let the children come to me. Napakaganda yon na pag nilagay sa ating mga sarili yung isang maliit na bata, tayo bilang mga anak ng Diyos, mga bata, no? Nagkakaroon tayo ng puso ng isang maliit na bata, lumalapit tayo. Hindi tayo nag-rely sa ating mga sariling kakayahan, kundi sa kakayahan ng Diyos. Para bagang sa paglapit natin sa Panginoon, wala ka po kaming magawa, Panginoon. Hindi po namin ito magawa kung wala kayo. That's why lumalapit kami sa iyo. That's why sinasampit namin sa iyo. Dahil ikaw lamang ang aming pag-asa. Ikaw lamang ang makapagbigay ng tunay na kapayapaan. Maraming salamat po sa pag-imbita ni Father Lily sa akin dito. At saka maraming salamat po. Always po kayong tumingin sa Music of the Gospel ni Father kasi marami talaga kayong matutunan dito at marami kayong makukuha ng mga impormasyon na may apply nyo sa sarili ninyo. Dahil pati din ako na inimbita niya dito, marami din akong natutunan na hindi man lang sa aking pansarili, kundi sa kanya din na nagbigay din sa akin ng inspirasyon na hinahangad yung kapayapaan sa sariling bukasyon also, sa kapayapaan para sa lahat. At sabay-sabay po tayo na manalangin sa Panginoon na
bigyan tayo ng kapayapaan sa bayan natin. Oh, so, maraming salamat, Brother Rickson, sa pagkakataon na binibigay mo sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Mahalaga po ito dahil kapistahan ito, yun nga, sabi mo, yung acceptance yung mo bilang isang pagiging isang nobis ay kapistahan ng mahal na Senyor Santo Niño, no? Ikaw, sumisigaw ka na maging isang piaris, ngunit sinisigaw din po ng Diyos na, come on, nandito ako, welcome ka po, no? Kadugtong lamang dito, naalala ko habang ikaw nagsasalita, no, na sinasabi nga ng aking professor na ngayon ay napaka-proud ko, naging estudyante niya, no, ni Cardinal Pablo David, no? Na Pablo David na palagi nang minimension sa aming klase nung una, yung emptiness of God, no? The emptiness of God na kahit Diyos siya, ini-emptiness, sinasantabi niya ang kanyang pag-isang Diyos nung sinabi niyang kinoses, no? Siguro ito din pong hamon talaga sa ating mga kapatid, no? The emptiness of oneself, no? At tinitingnan natin, ni-empty natin dahil ang pagmamahal natin sa ating bayan, pagmamahal natin sa mga kapatid natin, yun ang naging sentro sa ating paglilingkod. At mga kapatid, the Music of the Gospel Sunday Reflection, Haring Bata, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Santo Niño, Santo